mensahe ang kailangan marinig ng mga Taurus mula sa August 4 to 10, 2024. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. So as long as tama naman yung reading sa sitwasyon nyo, ganun na nga lang. Huwag nyo nang pansinin ang gender. Lahat sila baliktad. Ayan, dito. Babaliktaran sila lahat. Well, ang dating cheating ba to? Kasi ito nakalagay cheating. Ito paulit-ulit na nangyayari. Repeating negative patterns. Ang relasyon ay work din, 'di ba? So para bang bored na siguro itong lalaki. Ganun eh. Alam ko commitment din to eh. Nakalagay, ayun pala nakalagay. Commitment, ito. So, pagbaliktad, parang wala ng commitment tong lalaki. Kaya nga may cheating na nangyari. O mangyayari pa lang. Actually, hindi to once. Baka ilang beses na nangyari. So, mukhang may problema tayo. Lalaki yung yung problema natin. Yung lalaki dito. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero i-describe ko, okay? Yung lalaki pwedeng senior na yan. 60 years old and above. Kasi puti na yung buhok eh. Diba? Pero, kahit balbas puti eh. So again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo o fit sa sitwasyon nyo. Senior, hindi naman necessarily kasal. Hindi rin necessarily tatay na. Pero pag ganito kasi para bang di siya good leader, di good provider. Wala siyang self-discipline, illogical siya, irrational. Ayun nakalagay. Paternity issues. So sabihin natin, halimbawa lang, may makarelate, tatay siya ng anak ng iba sa inyo, yun nga, pawala-wala siya sa buhay ng iba sa inyo, sa pamilya nyo, paternity issues, ayaw niya magsustento, pwede rin. So sa madaling salita, may nag-cheat dito, lalaki nga. Marami yung description dito, nakalimutan ko yung haba niya. May mga inimbento kong nakalimutan ko naman. Anyway. Anyways. Ganyan ang
natin dito, oh. Kung sabihin natin nangyayari na yan ng August, ganun pa rin siya. I mean, nangyayari na siya buong buwan ng August o July. Mukhang ganun pa rin yung eksena dito, walang nabago. Sasakit pa rin ang ulo ng iba sa inyo, sa lalaking to. Tuloy-tuloy pa rin siya sa cheating, di niya maiwan yung kabit. Di siya mayaman. Walang stable job o walang work. Pwede rin. So, sino yung possible partner dito ng Taurus? Aquarius, Sagittarius. Sabi naman natin hindi tatama sa inyo tong reading. Baka tumama. Sa someone na kakilala nyo. Scorpio, Taurus, kapwa nyo Taurus. Pero kakilala to, ha? Ito yung partner mismo o ex-partner. Current partner o ex, hindi, current to. Dito, hindi pa sila hiwalay eh. So, ito yung current partner at ito yung kakilala. So, again, kung current partner, Aquarius, Sagittarius. Kung kakilala, ano ba to? Scorpio, kapwa Taurus. Ngayon, kuha tayo ng ibang deck. Dagdag info. So, meron tayong Jack of Spades. At Spades ulit. Ten of Spades. May lalaki tayo. Ay, hindi ko pala masabi kung anong gender nito. There's someone younger. Younger yung energy. Kasi hindi ko nga masabi kung babae ba yan o lalaki. Pero usually, pag dinescribe siya ng iba, lalaki siya. Masculine. Pero again, hindi ko nga sure. Kaya wala na lang gender. Gawin na lang natin younger. So, someone younger. And probably moreno. Morena. Hindi siya maputi. Ano to? Para bang mamang problema siya eh. Siguro pwede rin naman na yung either kayo mismo to, kasi hindi ko alam kung anong gender at age nyo, di ba? Basta may someone younger dito. Whether kayo to o ito yung puso nyo, pero ang problem ay pwedeng jealousy o unfriendliness. Ano mo yun, yung hindi nangingibo. Isnabera, may toyo. So again, whether kayo to o puso nyo, basta ganun yung yung description. Younger, someone younger, morena, pwedeng siya mismo yung mamang problema o siya yung po problemahin ng iba sa inyo, kasi nga may description tayo, so malalaman nyo agad kung person nyo ba yun o hindi. Pero again, moreno, parang ito
Moreno. Mas bata sa kanila siguro yung partner. Mukhang may darating na sad news eh. Sad to say. Sad o bad news. Dagdagan natin. Nine of Spades. Spades ulit. Ace of Diamonds. So, ano yan? Di ba? 10. Naging 9. Ace Spades pa rin to eh. Parang dugtong lang, Diyos ko. Tingin ko yung sad news ay may kinalaman sa gift. O pera. Something na mahahawakan ba? So, gift, money, jewelry. Pwede rin siyang may kinalaman sa message. Problema sa message. So, no contact. O argumentative sa message. May makikipag-away. O sabihin natin nag-expect yung iba sa inyo ng something pero sa Diyos mukhang di mangyayari. Nagdikit lang eh. Kumuha ko ng dalawang card para kako may iba. Ganun pa rin. Nagdikit lang. Anyways, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Kasi ito ay oracle deck. So, general reading na to. Baka may iba pa, diba? Yung mensahe na makukuha natin dito. So, sabi simplify your life. Eliminate clutter from your home and work life to balance the flow of activities. You're being helped. Heaven is working behind the scenes to help you even if you don't see results yet. So, ayan, kung may problema nga yung iba sa inyo. Kasi mukhang ganun yung tinakbo lahat ng reading dito. Oh. Don't worry. Yun ang good news dito. Huwag kayong mag-alala kasi tinutulungan kayo ng universe. Okay? Siyempre, pag universe, hindi natin makikita agad-agad yung tulong. Kasi sabi dito, heaven is working behind the scenes to help you even if you don't see results yet. So, sa madaling salita, tinutulungan pala ang Taurus ng universe. Hindi lang nila ramdam sa ngayon. Pero, don't worry kasi makikita nyo rin yung result sa tamang panahon. Basta ang mahalaga may backup kayo at ang backup nyo ay universe o heaven. Magiging okay din ang lahat, don't worry. Magiging okay sa divine timing. Ano naman to? Sabi, let yourself receive. Allow others to give you loving care. Receive without guilt or apologies.
So, give and take relationship pala to. Ay, hindi pala take. Receive lang talaga. Kaya pala let yourself receive. So, hayaan mo lang daw. Na ikaw naman ang maka-receive. Hindi yung ikaw lang yung bigay ng bigay. So, parang ano siya. Advice. Kasi kapag bigay ka ng bigay, matitake advantage. So, parang ang dating, kailangan balance. Diba? So, it's about time na ikaw naman na maka-receive. Okay? Maka-receive ng blessings. O ng energy na ibinigay mo sa iba. Energy, effort, money. Energy, effort, money, time, attention, etc. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.